Hello guys, this is Carlo Mendez and welcome back to my channel, Carlo Mendez TV. Ayan. So ang ating pag-uusapan ngayong gabi guys, charot. Ito hong tungkol sa hindi stable. For me, hindi stable yung paglamang ng Itbulaga ng Tape Incorporated doon sa E80 ng TV5 ng TVJ. Kasi yung consistency guys na tinatawag, hindi nila ma-maintain ang consistency nila. Halimbawa, lumamang sila ngayon, the next day mababawi ng E80. Tapos parang kung minsan nga, one day lang sila nagiging number one eh. No? So yung consistency. So napag-usapan niya ng ibang vlogger ho na TVJ defenders na ano nga daw ang nangyayari doon sa mga fan base ng Itbulaga ng Tape Incorporated na mga halos host kabayan. Kasi kung titingnan mo nga, hawak na nga nila yung YouTube account ng dating Itbulaga na nung ando doon pa ho ang buong pwersa ng Dabar Cards and at TVJ sa GMA7 dyan sa Tape Incorporated. So, ilang milyon yon yung kanilang subscribers doon, followers sa Facebook and sa YouTube, di ba? So, anong nangyayari doon sa mga nakasubscribe and ano ang nangyayari doon sa nakafollow doon sa page na yon? Bakit hindi sila nanonood nung palabas ng Tape Incorporated? Simple na naman sagot dyan eh. Kasi ayaw nila doon. Oo, ayaw nila doon sa mga bagong host probably sa setup ng palabas ng revamp na Itbulaga ng mga halos host. Ayun. Kasi nga gaya ng sinasabi ko sa inyo, kabayan, ang sinusuportahan ng tao ho, hindi ang Tape Incorporated. Ang produkto ng Tape Incorporated during na ando doon pa ho sa poder nila ang TVJ at buong pwersa ng Dabber Cards, yun ho ang produkto nila, ang Tito Vic and Joey at lahat ng host ng Itbulaga na original. Yan ho ang produkto. Same thing din kapag halimbawa, bibigyan ko kayo ng illustration. Same thing din ho kapag sa pelikula. Kapag ikaw ay kukuha ng isang artista, alangan kumuha ka ng laos na artista. Pag gagawa ka ng pelikula, ikaw ang producer. Kukuha ka siyempre ng artista na sikat. Yan ang produkto mo ngayon. Yan ang tinatawag na product ng isang producer. Sino ba naman kasing syunga-syunga na producer kukuha ng laos na artista? Tapos, gagastos siya ng milyon-milyon dyan, magmula sa production staff, sa kung ano-anong mga klaseng gagastusin sa set ng pelikula, tapos malulugi din naman siya. 'Di ba? Business-wise, ayan. Ganun ho yun. So ngayon, nung umalis na nga itong Itbulaga na original dyan sa poder ng Tape Incorporated na mga halos host, nabawasan ho ang supporters nila. Although, hindi sila nag-unfollow. Hindi sila nag-unfollow sa pages or hindi sila nag-unsubscribe sa YouTube. The reason why na kung titingnan natin, mababa talaga ang kanilang viewership, no? Kasi hindi sila sinusuportahan ng mga dati pa na mga supporters nung original na mga host ng Itbulaga. Ayan, ganoon lang ho kasimple yun. Kasi, uulitin ko, it is because hindi naman yung pangalang Itbulaga at saka ang pangalang Tape Incorporated na mga halusos ang sinuportahan ng tao, kundi yung produkto na artista nila na sila Tito Vic and Joey, sila Alan Kay, sila Wally and Jose, sila Maine Mendoza, sila Ryan Agoncillo, sino pa ba yun? Alden Richards, and the rest of the gang. Yun ho ang sinuportahan nila. Yan ang tinatawag na product. Yan. Di ba? Alangan naman na bibilhin mo pa yung product. Ang tatak ng sardinas is 555 halimbawa, ang laman niya is tuyo. 'Di ba? Nagigets niyo yung logic. Ganun yung sa showbiz kasi. So, gaya nung sinasabi ng mga halos before, na sila ang producer, talagang gusto nila ipangalandakan sa buong mundo na sila ang producer. Parang gusto lang nilang ma-acknowledge sila, makilala sila ng tao na sila ang producer. Oo, sila ang producer. Pero they should face the fact, they should face the reality na hindi ang producer ang sinusuportahan ng mga tao, kundi ang artist.
ang product. Ang produkto mo pag sa showbiz ka ay ang ito mga artista. Ito ang produkto mo na ibinebenta mo sa mga tao. Ayan. Okay, gets natin guys. Kaya nagfa-fluctuate ho. Nagfa-fluctuate ang viewership ng Itbulaga na mga halosos. It is because wala na ho yung consistency ng stability ng kanilang fan base. Yung dating full support na mga talagang legit na supporters, hindi na active. Oo, the reason why na kung mapapansin natin ngayong araw halimbawa, nag-number 1 sila sa ratings. And then the next day, hindi nila ma-sustain kahit isang buwan mo lang, hindi nila ma-sustain na kahit isang linggo man lang or 2 weeks. Yung pagiging number 1 sa noong time slot nila. Oo. Ngayon, number 1, the next day, aagawin na naman ang E80, hanggang sunod-sunod na naman, matagal na naman sila bago makabawi. Yun yung effect nun. May domino effect kasi yan eh. So, yung mga nagtataka na kasamahan natin na TVJ defenders, ganun ang aking pananaw doon. It is because yung fan base nila before ng legit na Itbulaga na sila TVJ at ang the rest ng Dabber Cats is wala na doon sa poder ng Tape Incorporated. Ayun. So, ang reason doon is hindi sila nag-unsubscribe, hindi rin sila nag-unfollow. So, makikita pa rin natin doon, visible pa rin yung number nila na ilang million pa rin yon, pero hindi active yon. Kaya the reason why na pagtitingnan natin ang views ng online views nila, hindi tugma doon sa laki ng subscriber count nila. Ayan nga. Yun lang yung aking pananaw doon. At doon sa topic ko about sa Century Condominium, ang dami naman talagang mema. Mema sabi lang. Hindi ako pumapatol sa mga negative na comment. So ako ho ang nakakaalam kung ano nangyayari dito sa loob ng Century Condominium. So yung mga hindi nakakaalam diyan, huwag masyadong mema diyan, ha? Although karapatan nyo yan kasi dito naman tayo sa demokrasya na bansa eh. This is a democratic country, so karapatan ng bawat isa na maglabas ng kanilang opinion, okay? And I respect that. Pero yung tipong mag-explain ako, magpapaliwanag ako sa bawat isa na nagko-comment doon, I won't gonna give a damn shit for that. Kasi naglabas ako ng statement ko about a Century Condominium, kung ano ang experience ko dito. Other than that, wala na akong intensyon na sagutin ang isa-isa dyan na kagaya ng ibang basher dyan or mga negative comment dyan. I don't care. That is your opinion. Go for it. Okay? Ayan. This is Carlo Mendez TV saying God bless Philippines, God bless the world, keep safe everyone, and have a blessed evening to all of you guys. Bye-bye!